Ayan, sa pagpapatuloy po para po sa ating Sabbath School Worship, tayo muna po ay mag-awitan. Awitin po natin ang Our Shelter in the Time of Storm. Para po sa ating opening song, tayo pong lahat ay tumayo at atin pong awitin ang To God Be the Glory. To God be the glory,
Happy Sabbath mga kapatid. Maniklog po tayo para sa atong panalangin. Dalaygon, may gagmaan o Diyos na kahitasan sa kimaan sa malangit. Aniya kami Ginoo, karong orasa ni araw ng Sabat, nagapasalamat kami o Diyos. Tungod sa nakmugugman nimo, tungod sa pag-ampi nimo, imo kami giluwas sa tibok semana sa paglakbay Diyos ug aniya kami karon nagasubli pagdalay sa duganong ngalan. O Diyos nga maluluon, aniya kami rontag na o Diyos kaawan sa mga kapatid nga narito. Naghayo kami Ginoo, banan mo kami sa among pagsimbang ng adlaw o Diyos, ikakuno magapatilaw wala sa matag usa ka namin Ginoo. Aron ang gugma mag-ano kami magkiusa diha kanimo o Diyos. O Diyos nga lion, gilusab namo kanimo among mga kaigsunan nga wala pa dinhin dapita o Diyos sa oras na ito. Naghayo kami Ginoo ang taubanan mo sila silang paglakbay papunta dito sa simbahan o Diyos uban sa mga kaigsunan nga wala dito aron sila Diyos makarating na malulhati makasama kami sa pagsimba diha kanimo Ginoo. O Diyos malayon dulusab namo kanimo ang mga kapatid nga wala pa din na nasa may karamdaman o Diyos na naghayo kami o Diyos ipuin mo ang tagsa nila kamasing-kasing ang mga balatian ng tamaayo na sila Ginoo aron sa sunod Sabat makasama kami namin sila sa pagpuri diha kanimo o Diyos. Ginoo karong adlaw naghayo kami ng taha ang mga programa ang mga pagatunan karong mga adlaw Diyos mapatik sa tamong tagsa sa makasing-kasing ang kinig Diyos magabay namin habang kami naghintay sa pagbalik ng kalibutan. O Diyos malion, bubuan ko sa banal espiritu, kaya sa mga pagsulay mo dangat sa mga kinabi Diyos makasukakod. Magalaw tayo Diyos aron kami dating sa parunan, kinabahin dahil wala katapusan. O sa daghan po, Diyos, ang kinalan ikaw lamang na bilintanan. Pasalon mo kami sa daghan ng mga kasalanan, tungod lamang sa ginusus ambog ng manluluwas ka na mo. Amin. Happy Sabbath! Again, Happy Sabbath! Yan. Magandang umaga po sa ating lahat. At ako po ay nagagalak dahil kahit kunti lang po tayo ay ang ating programa po ay nagsisimula po on time. Thank you po. Thank you so much po sa ating mga participants at mga kapatiran na nakikipag-cooperate po para po may patupad po ang ating Sabbath School Worship on time. Akin pong babanggitin ang mga may bahagi po ngayong Sabbath School Worship. Ang song leader po natin ay si Sister Bing Ranes. Ang opening song po natin ay To God Be the Glory. Ang opening prayer po ay pinagkaloob po sa atin Sister Anita Aclon at ang inyong presider, ang inyong lingkod, Sister Luna Salazar. At ang susunod po sa akin ay ang secretary report sa pangunguna po ng ating Sabbath School Secretary, si Sister Queenie Ranes. Susundan po ito ng special song ng Family Makamay. At susundan din po ito ng Mission Spotlight na sa pangunguna po ni Sister Yoli Mantala. At saka po susunod ang promotional talk na ipagkakaloob po sa atin ni Brother Ronnie Ranes, and closing song, then closing prayer. Sunod na po natin ang Secretary Report. Magandang umaga po sa atin lahat. Ito po ang aking report noong nakaraang Sabado, February 7, 2026. Chorister ni Sister Queenie Ranes. Opening song, There's Sunshine in My Soul Today. Opening prayer naman ni Sister Melissa Masong at welcome remarks ni Sister Luna Salazar. Special song naman ni Brother Alvin Mascardo. Mission Spotlight ni Sister Myra Ranes. Promotional talk ni Sister Hansel Iligua at lesson review by Care Group. Closing song and closing prayer. Dumako naman po tayo sa Care Group record. Care Group 1, members present 11, visitor 1, total attendance 12, offering 100 pesos, over goal 55 pesos. Care Group 2, members present 3, visitor 5, total attendance 8, offering 100 pesos, over goal 38 pesos.
Care Group 3, members 7, visitor 0, total attendance 7. So ang ating total offering po nung nakaraang Sabado, meron po tayong 200 pesos. Ang ating total overgoal ay 93 pesos at ang ating grand total offering po ay 293 pesos. So ito lang po ang aking report nung nakaraang Sabado.
Gandang tingnan talaga. At ang maganda ding pakinggan kapag sama-samang isang pamilya. pamilya. Ang atin pong emission Spotlight ay istorya ni Milo. Isang kabataan na parang nervous ako. Isang kabataan na nag-start sa isang pamilya na magulo. Sabihin na natin na eksakto talaga magulo. Kasi ang kanyang tatay ay magiinom. Isipin na lang po natin, ano yung buhay ng isang pamilya ng isang ama ay isang magiinom. Siyempre, alam na natin kaagad ano. Kahit hindi ko sabihin, maiisip na natin kung paano kagulo yun. At lumaki siya na ginagawang punching bag yung kanyang nanay. Kaya habang lumalaki siya, hanggang sa lumalaki siya, nandun yung sama ng loob. Natatats kasi ako dun sa kwento. Lumaki siya sa hindi niya alam kung siya ba ay magiging maayos ang buhay. Kasi sa araw-araw na ginawa ng kanyang ama, sinasaktan niya ang kanyang nanay. Para po kasing napapanindamdamin ko sa kwentong ito. At nagtaka siya sa kanyang ina na kahit ginaganon siya ng kanyang ama, pero nagiging matatag pa rin siya. Tahimik lang siya kapag siya ay sinasaktan, subalit sila ay mga takot. Takot dahil sa pananakit ng kanyang ama. Pasensya na po kayo kasi may istorya talaga na ganito, na nakita ko talaga na kung paano lumaki yung mga bata na may takot. Pero nagtiis po si Milo hanggang sa siya ay lumalaki. Andun pa rin nakikita niya ang pagiging isang matatag ng nanay niya. At nang siya ay nagkakaisip na, iniisip niya, ano yung magiging buhay ko sa kanila? Paano ko magiging matatag kung ang buhay ko ay ganito, ang buhay namin? Subalit nagtaka siya dahil kinausap siya ng nanay niya na, sige, magdiretso ka, pumunta ka tuwing Miyerkules, sumama ka sa kabataan. Hindi po kasi nasabi dito kung sila ay Adventist, ano. Pero inano ng magulang niya na magsimba si Milo. Dire-dire hanggang sa siya ay tuwing Miyerkules hanggang Friday and Saturday. At doon ay napil niya na umiiba yung kanyang damdamin. Parang nagiging masaya siya kapag nasa sa church siya o sumasama siya sa mga kabataan. At may time na nagtatanong siya sa Panginoon na, God, bakit nagpe-pray naman ako sa iyo, tumatawag naman ako, pero bakit ganon? Pero si Milo ay binigyan ng katatagan ng kanyang nanay na maging matatag lang. At patuloy si Milo sa pakikibaka sa kanyang buhay nung siya ay, siguro ito yung mga kabataan na, kung saan may isip na, nagtaka din siya na, bakit nung siya ay maliit pa, pinagbabawalan siya ng nanay niya. Pero nitong malaki na siya, talagang pinupost siya ng nanay niya
na magsimba-simba. Kaya patuloy siyang, ang ginawa niya ay parang nagiging relax ang kanyang damdamin kapag siya ay nasa church o kasama ng mga ibang kabataan na nagbabasa ng Biblia. At doon siya ay natutong sumama sa mga crusade, sa mga kung saang mga tawag doon, kung saan may mga pulong ang mga kabataan. Sumasama siya doon. At nung malaman nila doon sa lugar na yon ay magkakaroon ng youth congress, nagpalista talaga siya. Sabi ng nanay niya, sige, sumama ka, magpalista ka doon. Nang para ikaw ay naging desidido naman si Milo na sumama. Kasi nararamdaman na niya na yung presensya ng Panginoon ay nararamdaman na niya sa buhay niya. Naisip na niya na, salamat po Lord, kasi kinakausap na niya ako. Dati hindi niya ako pinapansin. Yun po ang iniisip ni Milo noon. Kaya siya ay nagpatuloy sa pagsama-sama sa mga kabataan. Hanggang sa naramdaman na niya na hindi na niya napapansin yung kaguluhan sa kanilang tahanan at ang nararamdaman na lang niya ay kasama niya lagi ang Panginoon. Kahit minsan sa nangyari sa kanyang buhay, naramdaman na niya na wala ng pag-asa. No? Tulad sa mga kabataan natin ngayon, sila ay nagiging matatag, kaya ang kanilang mga plano, ang kanilang mga pangarap ay nagtatagumpay kasi pinipilit nila na ginagawa nila lahat ng paraan na lagi nilang kasama ang Panginoon. Kaya si Milo ay naging ganon din. Naging interesado din siya hanggang sa siya ay nagkaroon ng magandang buhay. No? Nagsama-sama na siya doon. Kaya sabi naalala niya yung nabasa niya sa Biblia, sa Matthew 5, verse 10, mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katuwiran sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Yun ang kanyang memory text na lagi niyang iniisip hanggang sa siya ay patuloy na nakisalamuha sa mga kabataan at siya ay nagtagumpay bagaman hanggang sa dumating, ang naramdaman na niya ay masaya siya, wala na siyang problema kasi kasama na niya ang Panginoon. Pero dumating yung time na namatay yung kanyang isang kapatid. Doon muling nanghina. No, nanghina siya kasi ang inisip niya kasi wala nang lungkot. Wala nang lungkot siyang madarama kasi kasama niya lagi ang Panginoon. Subalit nung mamatay yung kapatid niya, nag-isip ulit siya, Lord, bakit ganito yung nararamdaman ko muli? Yung sakit. Subalit sa panghihina niya, nandun na naman ang kanyang nanay. Laging ang nanay talaga ang number one sa mga anak. Ano po? Yung nanay, lagi na lang siya nagpupush. Sige na, lumakad ka na, pumunta ka na ulit doon, sumama ka na ulit sa kanila. At doon ay nag-start na muli siya na sumama sa mga youth congress o youth fellowship. At unti-unting nawala na naman yung kanyang lungkot o sama ng loob na nangyayari doon sa kanyang pamilya. At doon sa isang lugar sa South Pacific ay nagkaroon napadalhan sila. Nag-isip siya at nagpanukala na paano kami magkakaroon ng isang lugar? Sino kayang tutulong? Subalit may nagpadala sa kanila upang magkaroon sila ng isang lugar na pagdarausan ng isang camping o ng pangangaral. Yan, yung mga nangyari sa atin. At merong nagpadala ng 15,000 na nagkakahalaga na Biblia. Kaya lahat ay maraming nabigyan sila ng Biblia at doon din sa mga dumating na offering, yung ating 13th Sabbath offering ay nakatanggap din sila. At yun ang ginawa nilang
suporta sa kanilang mga pangangailangan sa Solomon Island, sa Vanuatu. Yan. Doon po nag-ikot yung buhay ni Milo, bagamat siya ay nakaranas na lungkot. Nalungkot sa kanyang pamilya, pero nandun yung pag-ibig ng Panginoon sa kanya na sinuportahan siya, tinulungan, at naging matagumpay. Kahit po tayo dito na kapag ang Panginoon ay lagi nasa atin, ramdam natin na nagtatagumpay tayo, na nararamdaman natin na lahat ng pangarap natin, lahat ng gusto natin ay natutupad dahil sa ating Panginoon. Ano po? Kahit dito sa mga kabataan, alam ninyo na kayo ay kapag humiling sa Panginoon na nagtatagumpay kayo, binibigay niya yung lahat ng mga pangarap ninyo, kahit kaming mga magulang na pinipilit namin na magtagumpay din ang mga pangarap ninyo na hindi man kami ganun kasuporta, pero nagtatagumpay kayo kasi kasama natin ang Panginoon, lalo na sa ating mga estudyante ngayon na alam natin na may mga kakulangan or nagigipit, subalit andyan sila na nakatayo dahil sa ating Panginoon, sa tulong ng Panginoon. Ano man yung problema, pero nalalampasan natin at hindi natin nararamdaman yung masyadong bagsak. Ano po, sabi nga, wala namang mahirap sa mga anak ng Panginoon. Po, ito lang po at marami pong salamat. Okay, so muli ay magandang umaga at happy Sabbath po sa ating lahat mga kapatid. Sa umaga pong ito, tayo po ay magpapasalamat sa Panginoon sapagkat muli po tayong binigyan ng Panginoon ng pagkakataon na tayo ay muling makapagpanambahan sa ating mailalang sa langit, sa lupa at sa buong sanlibutan. So, ang bahagi ko ngayon mga kapatid ay bahagi ng promotional talk. Ngayon ang kauna-unahang Sabado nang maibigay ng Sabbath School Department ang bawat pag-handle ng mga care groups sa taong ito, no? So, Group 1 ay siyang pinakauna ngayon. Kaya Group 1 ang nag-handle ngayon sa atin pong Sabbath School, mga participant na nakikita natin ngayong umaga. So, ito mga kapatid ay ang akin pong promotional ngayong umaga sapagkat tayo po ay nasa ikalawang Sabado ng buwan. Ito po ay nasa ibang investment, no? Investment. Ano ba ang ating maisip pinakauna pagka ang salitang investment ang ating marinig? Ang bawat Sabado ay mayroong mga promotional na ating marinig, mga kapatid. So, ngayon ay investment, no?
marahil pera ang ating kaagad na pwedeng nakikita sapagkat isang bahagi na pwede tayong mag-invest, no, sa anumang paraan na tayo ay makaipon, kumikita. Subalit mga kapatid, mayroon din pong pag-invest sa Panginoon na isang pangako o pasasalamat na sa buong isang taon, hindi tayo nakapunta ng ospital, no? Isang pasasalamat sa Panginoon na ating ibabalik sa Kanya sapagkat sumapit ang December. Walang malubhang o mga problemang dumating na parang hindi makakayanan. Pwede rin na itong tayo po ay pagkakatiwalaan ng Panginoon sa ating kalusugan. Okay, paano natin i-manage yung ating kalusugan para magiging karapat-dapat tayo sa Panginoon, magpuri sa Kanya. Paano natin i-manage pagka tayo ay pagkatiwalaan ng Panginoon ng kabuhayan? No. Na ito ay magagamit sa ating pang-araw-araw na magiging sang-ayon sa kalooban ng ating Panginoon. So hindi pwede na ang isang ipinagkatiwala ng Diyos ay mas napapadala ang ating puso doon sa mga bagay na ipinagkakatiwala ng Diyos sa atin. Pagkaminsan ay matatakpan at yung may lalang na siyang owner sa mga bagay na ating tinanggap ay nagiging secondary at nagiging napapahalagahan ang mga bagay na atin pong natamo, no? Subalit, dito sa Genesis 4, ay mayroon po ditong isang istorya sa kwento ng kasaysayan ng banal na kasulatan sa buhay ng dalawang magkapatid, si Abel at si Cain. Itong dalawang magkakapatid, mga kapatid, sila po ay pinag-utusan ng Diyos na sila ay maghandog sapagkat buhat pa sa kanilang mga magulang na nakikita nila at iniutos ng Diyos na sila ay maghandog. So, naghandog ang dalawang magkakapatid ng handog na kanilang papuri sa Diyos. At nakikita, mga kapatid, na itong handog na ito ay nagdala si Abel ng mga resulta ng kanyang kabuhayan, mga hayupan. Okay. Naghandog siya, mga kapatid. At ito ay dahil sa kanya itong cycle ng kanyang buhay na siya ay nag-alaga ng mga hayupan. Ito ang kanyang inihahandog. Itong si Cain ay dahil ang kanyang hilig ay pagbubukid. Nagtatanim siya, mga kapatid, ng mga pananim. Kaya ang kanya ding naihandog sa Panginoon ay ang bunga ng kanyang mga pananim. So, sa puntong ito, ng kanilang ginawa ang paghahandog sa Panginoon. Nakikita dito, mga kapatid, na silang dalawa ay sumunod, kapwa sumunod sa paghahandog. Subalit, mayroong problema ang isa, si Cain, sapagkat ang kanyang handog na ibinigay sa Diyos ay hindi angkop sa nais ng Diyos na pwedeng kanyang ihahandog sa Panginoon. At itong si Abel ay tinanggap ang kanyang handog. So dito, mga kapatid, nakikita na si Cain ay nadismaya, nagalit. So dahil sa kanyang galit, ay nagkaroon siya ngayon ng masamang isipan sa kanyang kapatid.
dito natin makikita mga kapatid na kung saan ang tao na backslide itong si Cain. At ito ang dahilan kung bakit na si Abel ay kanyang pinatay, mga kapatid. So buhat nun, itong si Cain ay hindi na naghain ng handog sa Panginoon. Totally, siya ay tumalikod sa Diyos, mga kapatid. Ito ang unang karanasan na pagka ang Diyos, tao, ay naghandog sa Panginoon at nakita niyang walang balik, walang resulta, ay nagagalit. Itong resultang ito, mga kapatid, ay hanggang sa ating mga kapanahunan ngayon, ay mayroon itong ganitong mga pag-uugali na may mga tao na trabaho ng trabaho, walang kinikita, no? Parang nagsasawa na, ang iba ay hindi na maglilingkod sa Diyos. So, dahil sa maling resulta, mayroon palang ganon mga kapatid, dahil sa maling pagsunod. Maling pagsunod sa nais ng Diyos na atin pong ibibigay sa Kanya. So, kumusta sa ating kapanahonan ngayon? Kung tayo ay maghandog sa kagaya ni Cain, tanggapin ba ito ng Diyos? Mga kapatid, sa atin ngayon ay wala nang itinatangi ang Panginoon. Kahit anong handog na atin pong ialay sa Kanya, kung ang ating puso ay seryoso at mayroong taos-puso na paghandog at ito ay diringgin ng Panginoon. Mga kapatid, tapos na ang kapanahonan na limitado ang paghandog nila sa ganong bagay. Subalit, ito mga kapatid, ay magiging halimbawa ito sa atin ngayon na mayroong mga kagaya ng pag-uugali ni Cain na magtalikod sa Panginoon. Tatalikod sa Panginoon at hindi na magsamba, hindi na maglilingkod sa panahon ng kaniyang nakita na walang pagpapala ang Diyos sa kanya, no? Mayroong ganong bagay. So, kailangan mga kapatid na tayo ay mayroon pong pagkilala sa Panginoon. Ano ba ang ating adhikain, layunin? Bakit tayo ay naghandog? Okay, yung ating mga handog o piring, ating mga ikapo, at ito mga kapatid ay ating mga pasasalamat sa panahon na mayroon din tayong mga kaarawan, mayroon tayong bagay na tinanggap sa Panginoon na hindi natin inaasahan. Maraming pagkakataon na tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Subalit, kung hindi rin tayo dininig ng Diyos ayon sa ating kahilingan, mayroon ding pagkakadismaya, mga kapatid. So, hindi ito ang nais ng Diyos sa atin. Kundi, tayo ay patuloy na maglilingkod sa Kanya at gamit ang atin pong pananampalataya na atin pong ialay sa Kanya, mga kapatid. So katulad ni Abel, na ang kanyang handog ay tinanggap ng Diyos. Sa anong dahilan na tinanggap ng Diyos ang kanyang handog? Dahil sa tamang pagsunod. Okay. Dahil ang atin po mga kapatid na araw ng Sabat, ang ating pinaka-araw ng pagsamba, kinakailangan din mga kapatid na ang ating mga sarili ay ating ihandog sa Panginoon. No? Kailangan din tayo ay nakaplano sa
araw pa lang ng Friday, no? Kasi mayroon pong instruction ang Diyos na 6 na araw gagawa ka at gagawin mo ang lahat ng iyong gawain. At sa ika-7 araw, tayo ay magpahinga ayon sa utos na ibinigay ng Diyos. So, kailangan mga kapatid, masunod din natin ito. Kasi sa araw ng Sabat, ihandog natin ang ating mga sarili bilang isang haing buhay sa Diyos. Sabi sa Roma 1:12, bilang isang katampatang pagsamba sa Kanya. Dahil dito, ay tatawagin tayong mga anak ng Diyos. Okay? Tatawagin tayong Kanyang mga kaibigan. So, isang halimbawa ito ang nangyayari mga kapatid sa kwento sa buhay ni Abel, sa buhay ni Cain, na kung saan magiging kaaya-aya ang ating mga sarili sa araw ng Sabat mga kapatid. No? Ano man ang ating, kasi mahaba ang oras, buong araw ng Sabat. Mula ng paglubog ng araw ng Friday hanggang sa paglubog mamayang hapon, yan po ang kabanalan ng araw ng Sabat na dapat hindi ito malapastanganan sa harapan ng ating Panginoon. So, isa po ito na atin pong magagamit ngayong kapanahunan na ating pakabanalin, mga kapatid. Ang araw ng Sabat sa ating mga buhay. Sa ating mga buhay. Dahil dito po tayo kinikilala ng Diyos na Kanyang mga anak. Kaya bilang paghahandog, mga kapatid, atin pong sabi ni Abraham, ni Jacob, nung siya ay pabalikin sa Bethel, ang sabi niya, maglilinis kayo sa inyong mga sarili at hubarin ninyo ang mga Diyos na nasa sa inyo at ibigay ang lahat ng mga Diyos-Diyosan sa akin, sabi ni Jacob. At tayo ay magbalik sa lupang pangako na sinabi ng Diyos at ibinigay sa aking ama na si Abraham at si Isaac. So, ang nangyari mga kapatid, ang lahat ng mga pamilya na nasa lahi ni Jacob sa lugar ng Padan Aram ay kanila pong hinubad ang kanilang mga Diyos-Diyusan. Ibinigay kay Jacob. At ito mga kapatid ay isa sa palatandaan na sila ay sumunod sa Diyos na nag-utos sa kanila. So, tayo po ngayon mga kapatid ay ang instruction ng Panginoon ay wala po itong katapusan na atin pong sundin sa ating paglilingkod sa Kanya. Patuloy ito mga kapatid sapagkat doon sa langit na bayan na inihanda ng Diyos sa atin, tayo po ay, ito na yung pagharap natin sa Panginoon na isang lubusan, maialay natin ang ating mga sarili at tayo ay Kanyang tatanggapin at tayo ay Kanyang ipapakilala sa Kanyang mga anghel at ipakilala tayo ng Panginoon doon sa Kanyang Ama. Doon natin makikita ng mukhaan ang ating Diyos, mga kapatid. Kaya, purihin tayo ng Panginoon na sa kabila ng mga kabiguan na atin pong nakaranasan sa mundong ito, mayroon pang pagpapala na ating matanggap buhat sa ating Diyos na may lalang sa lahat ng bagay na nagkakaloob sa bawat isa sa atin sa mga pagpapala na magiging ialay din natin sa Panginoon ang ating mga sarili bilang isang haing buhay na katampatang pagsamba sa Kanya. So itong aking promotional talk ngayong umaga. Salamat sa bagay na atin pong naitalakay sa bigay ng Panginoon at pagpalain po tayong lahat.
Okay mga kapatid, dadako na po tayo sa ating lesson review. Pwede na po tayong pumunta sa ating mga grupo. And may 3 minutes na lang po tayo para po sa pag-check ng ating attendance. Group 1, Group 2, Group 3 po mga kabataan.